Hi, ako si RJ at pinumulto ako ng mga responsibilidad na hindi ko pinili pero ako ang kailangan magdala. Parang may mabigat na bag sa likod ko, puno ng utang, pangarap ng iba at mga pangakong hindi ko alam kung kailan matutupad. Gusto kong tumakbo pero parang sa panaginip ay yung parang hindi ka makagalaw. Gusto kong tumawa pero parang hindi ako pinapayagan. Sabi Diyos niyo ako ko. magsimula! Paano kasi paano may sasundan yan, Ay, be? hirap. Parang na-pressure ako. Parang ayoko na sumunod. At yan po nagtatapos ang isang episode. Sabi niyo ako magsimula eh, kaya tinanong ko kung sure na kayo. Parang ang babaw tuloy ng multo ko. Ako din. O gusto ulitin ba? Ako na lang huli. Okay na. Huli na lang Okay na. ako. Okay na kami. Okay na kami. Hi, I'm Luis at minumulto ako ng mga TBRs ko, pati mga unedited videos. Nagpa-file up na. Shoota, parang Ayun. abigat nga lang sa akin ah. As a content creator. Yes. mm, Mhm. Lagi kayo narinig sa mga content creators na behind na sila sa uploads, mga ganyan. Yes, may mga utang pa ako sa mga brands na ganun level sa mga videos. Ayun siya. Can you talk about that? I mean, ano nangyayari kapag na-miss mo na yung target date ng upload, ganyan? I haven't tried, so I don't know what will Okay, happen okay. pa. Hindi pa naman so Hindi far. pa. Try Hindi natin. Oo nga, purposely, mag-delay ka ng isang brand. Oh Tapos, no. blacklist ka na nila. Ako si Pael at minumulto na ako ng tengang panduwende. Hindi. Sige, buksan ko nga yung ilaw. Ayan. Ayun. Gusto niyo ba yung ganyan? O medyo Gusto ko may ilaw. Slow? Maganda ba? Yan, Oo. slow. o steady lang? Hindi kita pag steady. Slow na lang. Oo, Yan. yan. Okay. Ako si Pael at minumulto na ako ng masteral na hindi ko natapos. Hi, DLSU. Baka naman. Oh. Ang Hmm. lalalim ng mga ano nyo, shock. Ano na lang yon? 3 units na lang yon ng thesis. Oh. Yes. Side hustle ko din yung gumawa ng thesis ng iba. Joke lang. Uy! Uy. Uy, May kilala. na-issue yan, di ba? Oy, ano May prompt niyan? Ano prompt niyan? No prop. Tama. Yung na-issue yung naggumagamit ng AI, yun, di ba? Mhm. Mm. Mm. Sa ano yun, di ba? Sa TikTok? Mm. Tama ba? Oo. Wag po. We don't support the use of Yes. AI in thesis Yes. making. Hi, ako si Hez at minumulto na ako ng Trials of Apollo kasi hindi ko pa siya natatapos. O si, book 2 pa lang po ako. Pasensya na po. Alam, ba't yung kinusgan? Yun talaga. Ako, ginajudge kita ng malala. Ito na, sa start ko na next year. Yun yung magiging book resolution ko. Ang tapusin, ang Trials of Tapusin sa Apollo. O kasi may Chalice of the Gods na, di ba? Ano ang book 2 ng Trials of Apollo? Trials of Apollo din. I mean, may sorry. Ano yung title ng series? Ano yung title ng series? Trials of Apollo yung title ng series. Pero parang walang subtitles like Mark Hindi, of Athena, ganun. Yung una, The Hidden Oracle. Tapos, Ayun. So ano yung book 2? Dark Prophecy yata. Something. Oo, tapos Burning Maze, Yan. Tyrant's Tomb, Ano Tower yung of Kane Hero. Chronicles, Arj? Nakikita ko sa National Egyptian mythology yata. Egyptian. Pangit. If ever you start to read Rick Riordan, you can skip that series. We can talk Exactly. about it today. Yeah. Sige, sige. Kaya pala walang bumibili. Ang dami pang stock sa National Mm. Bookstore. Sorry, National Bookstore. Lalala ko na may migration. Sabi ng National, 199 ka lang. Yeah. Sobrang daming multo naman episode na to at mas maraming multo pa ang pag-uusapan namin dito sa bagong episode ng The Bookbang Club! Ang cute. Ang cute ko. Ang cute nga eh. Parang fusion na ng Halloween and Christmas. Correct. Parang Sweet Tooth nga, yung sa Netflix. Yung Alam mo, sasabihin ko pa lang, sweet tooth nga. Tapos yung tenga hindi pantoy. Kumusta kayo guys? Hez, welcome back! Thank you so Welcome back, much for my absence. Nakapagpalamig o nakapagpainit ka ba sa Baguio? Ang saya sa Baguio. Gusto kong bumalik. Kasama mo ba siya? Hindi. Ah, Friends. Okay, I see. 'Di ba lately nag-trend yung Siargao curse? Mm. 'Di ba? Meron din kasi tinatawag na Baguio curse. Ay, talaga? Oo, nakapag nagbagyo daw yung mga couples, pagbalik na mali nagbe-break. yes. Oo. Ay, yes, Lu. Ay, may gusto kong ano. May mga alam din ako na nagbe-break After nila. magbagyo. Pero yung alam ko talaga is Bali Curse din. Medyo international. Ano naman yung Bali curse? Na bawal pumunta doon pag hindi pa kayo kasal. Ah, May movie nga niyan, yung Julia Roberts na movie. Mm. Yung ko lang narinig Hindi ng yung mga Eat, Pray, yan. Love, but yung another one.
I see. First time ko And then narinig yung I Bali know first. like mga 5 couples na I personally know na after mag-Bali, naghiwalay sila. Hindi agad-agad pero hindi din nagkatuluyan. So yeah. Oh. Buti ang kasama ko sa Bali sila CJ, tsaka si Prince. So hindi kayo mag-break. Oh, hindi, FO naman na kayo. FO na. Friendship niya may matatapos, oo. Yung Baguio Curse, kami naman ni JJ, 3 times na kami nag-Baguio together. Kaka-celebrate lang namin ang aming 8th anniversary. Congratulations. Few weeks Ikaw, ago. kamusta ka pa, El? Ito, After the celebration. duwende na ako. Duwending bading. Okay naman ako. Kahapon ba yun? O basta no isang araw, nasa Grab kami, tapos galing kaming Mega Mall. Sobrang observant ko kasi kapag nasa transit, pag pauwi or basta nakasakay ng sasakyan, sobrang observant ko sa kalsada. Tapos tawang-tawa ako dun sa isang signage na nakita ko. Na for sure nakita nyo na to. Di ba before, sanay tayo, bawal tumawid, nakamamatay. Yeah. Di ba? Yun yung common babala sa kalsada na huwag kayo mag-jaywalking dito kasi nakamamatay. May nakita ako dito sa may Ortigas area, bawal tumawid. May namatay na dito. Parang may patotoo na, di ba? Evidence. Oo. Isa tayo. Hindi lang basta warning. Parang, sige, gusto mong sumunod, bawal tumawid, may namatay na dito. Which I think, dapat ganun talaga yung mga signs, di ba? Na parang pigilan talaga yung mga taong gumawa ng illegal o labag sa batas. Bigyan nyo na talaga ng patotoo na may namatay na dito. Pero ako yun, dudugso ko pa yun, may namatay na dito, gusto mong sumunod, yun, di ba? Para mas impactful. Lalagyan nila ng number nung mga na ano na. May death count. May death count. Tapos magkakanon, tapos ipa-flash sa langit Hunger Games. yung mga mukha. Oh. Ikaw, RJ, kumusta ka? Okay naman. Na-meet ko na yung aking book goal for the year. Reading goal Wow. for the year. So, Congratulations. Good job. thank you. Ilan ang goal mo for the year? 60. Grabe. Pero nasa 62 na ako. Tularan po Okay. natin si RJ. Yes. Kayo ba, Maging, Hez and maging Pael? RJ. Kamusta yung reading goals nyo? Alin? Hindi ka marinig. Kamusta yung reading goals nyo? Ano? Parang nasira yung audio ko. Wait. Ang audio ko bigla. Ako, last year, 2024, ang goal ko was 30. Na-meet ko naman siya. Tapos this year, sabi ko, parang magiging busy ako this year. True enough, naging busy nga ako this year. So, nung January this year, sinet ko lang siya ng 20. I'm 5 books away from reaching my goal of 20 books. Wow. How about good. you, Luis? How's Ako, your reading goal? I think 20 out of 25 na rin ako. Malapit na rin. 'Di ba? May ilang weeks pa. Yes, kaya Ah, to. Mga magbasa ng short story. children's books. Children's book. Correct. Para mahabol ang reading goal. Ikaw, Hez. I think 50 yung sinet kong goal. So, I think nasa 25 pa lang ata. Feeling ko di ko matatapos this year. Pero dati, I had the goal na 100. Natapos ko siya. Oh, wow. Imagine. So, yung mga nagsasabi na hindi ka i-hit ang 100, that's not true. Because if I can do it, you can do it too. Tama. Correct. Correct. Agreed. If RJ can reach 60, we can reach 62. Pero alam nyo, hindi na ako, before, sobrang conscious ko sa reading goal. As in, parang kapag tipong, parang feeling ko, oh my God, ilang months na lang, matatapos na ang taon, tapos sobrang layo ko pa from reading goal. Yeah, mag-hustle talaga ako ng pagbabasa. Pero this year, parang I feel like, kung hindi ko ma-reach, edi hindi. Do your own pace. Kung ayaw, edi wag. Diba? Actually, I think dumaan talaga tayo lahat dyan na nagka-face. May time tayo before na super conscious nga natin sa mga kung ilan na yung nababasa natin. Kasi before ganun ako na para sa Goodreads. Ngayon, Diyos ko yung Goodreads ko hindi updated since I think 2019 or 2018. Updated sa Tapos, akin. hindi, tinatamad ako kasi yun yung era na super dami kong nabasang libro. Like, naka 130 plus yata ako ng mga years na yon per year. So, hindi ko siya ma-update. Kasi tapos puro mga ano pa yung mga binabasa. Diyan yung nag-start ako magbasa ng mga kababalaghan. Mabimbangan. Noli de Kaya, Castro, ang dami kababalaghan. kong friend na kamag-anak sa Goodreads ko. Kasi di ba dati gusto mo yung, correct. add mo ko, ganyan. Ngayon, nire-regret na. Kaya parang gagawa na lang ako ng bagong account. Yes. Medyo private yung Goodreads ko rin. 2 lang yata yung friend ko. Ikaw, Hez, do you use mga
ganong I still mga use ganong apps? Goodreads. Goodreads. Yeah, I still use kasi yun yung pinantatrack ko sa mga upcoming books. Ay. So, tsaka yung mga ano ko din, yung parang, binasa na nila to, so baka maganda siya. So, kung kayo TikTok ako, Goodreads pa din yung pinantatrack ko. Tsaka nagbabasa rin kasi ako ng manga. So, doon ko nakatatrack na, okay, upcoming tong manga na to. So, Bakit? Hindi ba na-track ang manga sa ibang? hindi ko Like- sure, pero kumbaga sa You have not tried? I haven't tried, pero sa Goodreads kasi andun na rin naman. So, I ayoko na see. mag-iba ng app. Ang bone to pick ko kasi sa Goodreads, sobrang outdated ng UI. Pero you know what? I realized why. Kung bakit outdated ang UI ng Goodreads. I think it's intentional. Kasi feeling ko, they want Goodreads to feel like an old library or to feel like a library. Kaya hindi nila super ina-update ang UI. Sobrang bagal mag-load. Which, in a real-life library, yung cataloging, yung paghahanap ng libro, is ganun talaga. So, feeling ko, yun yung reason. Pero, feeling ko, gina-justify ko lang kung bakit. Gina-justify mo na lang. Oo. Feel ko gina-justify mo lang. Pero one thing I hate about Goodreads lang is yung walang 4.5, walang 3.5. So, ang Actually. annoying niya. Kasi 3.5 lang to. Why am I forced to give it a 4? Oo nga, wala nga. Ay, hindi. Pag ako ganun, gagawin kong 3. Ako, medyo binabalance ko. Okay, malapit na siya sa 4. Kaya yung iba, di ba, ang ginagawa, nilalagay under sa review section. Yeah. Kaya yung ibang apps, yun yung pang ano nila, pang Laban? tawag dito. Laban. Oo, may Anong app to? may Fable, Storygraph. Storygraph. Yun, may mga point sila. Kahit Okay. 0.62, Yung Storygraph, 0.71, maganda. ganyan. I recommend. Wow. Story what? Storygraph. Storygraph. Maganda Ah. UI niya, tapos ang daming pwedeng laruin. Pero I saw a TikTok video na sa Fable daw medyo mabango na yung mga reviews compared sa Goodreads na madami pa talagang mga honest reviews doon. Kasi yung mga naglalagay sa Fable, sila yung gusto nila yung book. So, ayun. Yun lang nakita ko sa TikTok. I So, see. if gusto mo ng honest reviews, go to Goodreads. Goodreads pa rin talaga. Right, Isa right. sa lifelong ko yun, at goal na makapang-diss ako ng hindi ko talaga gustong libro sa Goodreads. Natatakot lang ako talaga maglapag ng review. Pero isa yun sa mga gusto kong ma-achieve sometimes. Hindi mo pa nagagawa yun? Sa Kaya Goodreads, nga. Hindi Parang- pa. Sa Goodreads, hindi pa. Pero ang dami Okay. kong opinion, di ba? Pag hindi ko gusto yung libro, Bakit? sabihin ko. Pero Bakit hindi mo ginagawa? sa Like, Goodreads, hindi pa. Hindi ko pa ginagawa. Kasi naaawa ako sa author. Kasi Yes. parang, like, pinaghirapan naman nila yung book. Hindi. Hindi lang ata ako yung target market. Pero, gusto ko talaga one of these days. Malay nyo, Speaking next of week. an author na I have a friend sa TikTok na Filipino author, and na-post siya kahapon na received my first 1-star review. I saw sa video na parang sad siya. So naisip ko, uy, ganito pala talaga. Right. Pero sabi niya na this is a learning like I received my first 1-star. Pero sad lang. Pero yeah, it's I every guess it's review is part of valid. it. It's part of it. Correct. I haven't New read one of author his ba books. siya? Pero Filipino na medyo Bago-bago. small author pa, pero yeah. I think at the start, maapektuhan ka talaga una sa mga negative, pero once Right. you get used to it naman, kaya nakakaawa din magbigay ng ganun. I think pag super famous author na you can add your Oo, parang you can get away na with Oo. with giving them a bad review. If you really think that the novel is bad or the book is bad. Sige, yung book lovers, di ba? Bad. Very, very bad. ako, I can also add. Kita ko may kinuha kang There's Someone Inside Your House by Stephanie Perkins. Nagka-movie siya. Tapos nagka-book to. So there's someone again Outside. in her house. So parang, outside your house. ate, hindi ka man naglalak ng pintuan ng bahay nyo. Nagkaroon na naman ng intruder. 1-star to kasi yung killer nito walang ka-motive. Like, ito na yun. 199 lang yan sa National Bookstore. Yes. Let me double check. Yes. Pati yung Ana and the French Yes Kiss daw, na oh. nakita ko. Nakita ko yung Ana and the French Kiss. May dalawa pa sa National Bookstore Glorieta. Yung Anna in the French Kiss ko, special edition. Yes, propaganda that you always fall Walang for. pentel pen sa baba na marking. Remainder.
Walang tuldok. Uy, I hate yung merong mga Mm. tuldok. I mean, cheaper siya, pero parang ang sakit na may tuldok Remainder yung Bakit, siya. bakit ba siya tinutuldukan? Yun yung yung question Remaindered ko. copy. Ano ba yung remainder para sa mga viewers natin? Ano ibig sabihin ng remainder? O, Pael, what's remainder? Yun yung yun yung kapag pinaalala sa'yo. Ay, Mali! Reminded pala yun. Ang remaindered copy is, for example, ako bookstore owner, tapos umorder ako ng 100 copies ng Book Lovers. okay. Tapos yung 99 doon, hindi nabenta. So yung 99 na copies ng Book Lovers, ibabalik ko sa publisher na, uy, pasensya na, hindi to nabenta. So ang gagawin ni publisher, parang, di ba alam nyo sa Jollibee, kapag ang food na ilabas na from the rack, hindi na yun pwedeng ibalik doon. So parang ganun yung concept ng remaindered copy. So yung hindi na bentang books ibabalik ni buyer kay publisher, tapos si publisher dahil na out na yung book na yon, hindi na nila pwedeng ibenta yon as brand Same price. new, as same yung original price. Mark So what they do is they sold it on a lower price, and to quote unquote justify na mas mura siya, dinudumihan nila. Yun yung marking. Para, ay, may dumi. We will sell it on a discounted price. Yun ang understanding ko ng Okay, remaindered I copy. think tama. I think yun tama. Kasi yun din yung understanding ko. Kaya tama. Anyway, ito na nga. So for today, ang Ay, haba hindi nung pa tayo intro. start. Hindi ako Hindi start. ba tayo start? Hala. 20 Ito na minutes pa lang. Ito na nga. So, nung na-release, finally, ni-release ni editor yung episode 4. A few days after, nakareceive ako ng isang message through Instagram ng isa sa ating avid listeners. At hindi ko rin alam kung anong amats niya na sa atin talaga siya nag-reach out to tell this story. Hindi ko alam. Anong parang sobrang pinagkatiwalaan naman niya tayo para i-share ang kwentong ito. At ang gusto lang naman niya is maka-receive siguro ng kumbaga sa diagnosis, second opinion para sa kanyang problema. Mabigat ba to? Ano na? Super bigat? Babasahin ko. Sige. Para Ita-channel ko malaman yung niya. Bianca Gonzalez ko. Parang, Sige. paano Sino ba to? Sige, ikaw, Bianca Gonzalez. Ikaw, RJ, sino i-channel mo? I think Tonet Hadaone. Ako, Tony Talks. Hala. Hala. Last episode na talaga. Yeah. Last episode na talaga. Sige, ang isa channel ko ay sino tong si yung Papa Jack. Okay, ito na. Makinig kayo. Kinakabahan ako Sinakabahan din ako. Bakit? Bakit naging tayo? Naging himpilan ng Sabi ko nga, hindi ko Tanggapan alam. Oo, naghihimpilan tayo ng mga ng mga may problema. Hindi ko rin alam kung bakit sa atin siya nag-reach out of all people. Sa atin talagang apat. Okay, game. Wait, lagyan mo ng background music na. Sige. Okay, cue sentimental emotional music by Cup of Joe. Charet, baka ba? Pussycat Dolls. Wait, baka ma-copyright. Okay. Paano ko kukunin ang mga libro ko kay X? Yun ang panimula ng kanyang sulat. Hello po, The Book Bank Club. Tayo talaga, oh my God. Sobrang real. Okay. I'm Shira, or as I call myself online, Romy 1. Romy 1? R-O-M-I-O-N-E. Romy 1? Romeo ni. Okay. Romeo ni. Romeo. Okay. Ron, Hermione. Okay. Romeo 1? Bobo. I'm Shira, or as I call myself online, Romeoni lover. I'm 27, a Cancer, certified bookworm, and currently heartbroken. Crying emoji. 1 tear, yung isang luha lang. So ayun po, after 3 years, naghiwalay kami ng boyfriend ko. Si Art, not his real name. The boy who made my heart skip a beat and made my bookshelf look like a mini fully booked. Okay. Go. Not sponsored. Okay. Work. Okay. 'Di ba? Pero si RJ, 'di ba? Mukha ng mini fully booked ang kwarto niyan. Yes. Nagkakilala kami sa fully booked. Parenthesis, of course. Not surprised. Pwede palang dating talaga Ang fully booked. Oo, 'di ba? Meet cute. Book lovers who. Correct. Tinder who, Bumble who, fully booked? Yes, 'di ba? I wonder sa ang fully booked branch to. Kaya, Okay, hulaan natin. May one guess tayo each. Sige. Ako, fully booked, SM Pampanga. Layo. Ako feeling ko fully booked Alabang Town Center. oh my God, same tayo.
Alabang Town Center, may something sa Alabang Town Center. From experience ba yan? Sige, ako fully booked. Power plant. Social. Social. Wait, paki-confirm po sa nagpadala ng letter. Oo nga, let us know kung saan fully booked to. sa comment section. Sabi pala niya, nung sinan niya to, let's keep her identity daw. Pero So, sinabi yung pangalan. I can confirm na hindi niya tunay na pangalan yung Shira. Nagkakilala kami sa fully booked, of course. Pareho kaming humawak ng The Midnight Library sabay. Oh my God. Wait. Pareho kaming hindi ako natatawa dahil sabay silang very cinematic na sabay silang humawak ng libro. Exactly. Hindi doon ako natatawa. Library, ha? Parang, Hindi ako natatawa doon. Doon ako natatawa kasi of all books, nahahawakan nila lang sabay The Midnight Library talaga. Yun kasi nasa bestseller section palagi sa fully booked. Correct. Okay. Pareho kami humawak ng The Midnight Library sabay. Tapos sabi niya, looks like we're both looking for alternate lives. Alter pala ang gusto. ang deep naman, pero go. Sige. I mean, Kaya pala inamat si ate girl. Kaya inamat si ate. Oo. Looks In like we're alternate life. Oo, looks like we're both looking for alternate lives. Tapos si ate, slow-mo, may ilaw sa likod, si kuya. Akala ko noon, siya na yung alternate life ko. Oh. Wow, ha? From there, naging thing na namin ang reading together. Okay, so pareha silang bookworms? I suppose, I assume. Every night, cafe dates. Ako sa romance, siya sa fantasy. Tapos, tuwing anniversary, book exchange yung gift namin. Oh, that's so sweet. Ang cute. Ito, nag-send siya ng mga samples. Happy Place by Emily Henry. Oy. Kasi Ayun daw, lang, yun ang start. Kaya pala. you're my person, my peace. Siguro line yun from the book. Ironic now kasi hindi pala happy yung ending. Oh. First anniversary. Oh my God, first anniversary yung book. Fourth Wing by Rebecca Yaros. Alam ko Laban. na ang dahilan bakit nag-break. Fourth Wing by Rebecca Yaros. Red flag na pala to. May dragon-sized trust issues na rin kami noon. Wow. Wow. Love the reference. Pero mahal yun, girl, ha? Mahal yung Fourth Wing, ha? So, Mahal. totoo. Baka hardbound. Hardbound. hardbound pa yan, ha? So, support pa rin ako kay Kuya, guys. Ha? May ano pala? Third year, love theoretically. Yung hypothesis, yung ganun-ganun. Ali Hazelwood? Ali Ay, hindi Hazelwood. pala. Yung Tama. Ali Oo, Hazelwood. tama. Love Love hypothesis siya yung author nun. Tama ba? Tama Yeah. ba? Okay. Third year, love theoretically. Tapos a few weeks later, theory proven, hindi kami meant to be. Then came the plot twist I didn't expect. Oh my God. Before ko basahin to next line, gusto kong kumapit kayo sa mga kinakapitan nyo. Kung saan man kayo nakakapit ngayon, kasi I think kailangan nyo kumapit dito, okay? Hulaan ba namin yung plot twist or what? Sige, would you like to guess kung ano yung plot twist? Ikaw, Hez. Based sa streak ng books na binigay ni Kuya Guy. Okay. I think he's gay. Ikaw, Lou. Ako, May hula ka ba sa plot twist? baka nag-cheat si Guy. Okay. Ikaw, RJ. I think na siya yung second. Cheat din. Siya yung third party, kumbaga, ganon. Okay. Then came the plot twist I didn't expect. He fell in love with his boy best friend. I knew it. As I knew in it. literal. Base lang yan sa binigay na libro Ang galing, bading talaga tong si Hazel. Okay. Oh my Tuloy God. tayo. Nagsimula daw sa late night brainstorming session sa office. Mga kwentuhan about deadlines, life, ganyan. Hanggang sa isang araw, sabi niya, Shira, I think I like someone else. And when I asked, sino? He said, si Ivan. Not his real name. I guess, not his real name as well. At first, akala ko joke. Pero hindi siya natawa. He said it softly like he was trying not to break something fragile. Yun pala, ako yung fragile thing na yun. The breakup wasn't messy, just quiet. He said, I didn't mean to hurt you. And I said, it's okay. Pero sa loob-loob ko, gusto kong sabihin,
fine, pero ibalik mo muna si Evelyn Hugo. God. Maganda yung Evelyn Hugo. Ako din naman, babawiin ko rin naman kung ako nasa pwesto ni ate. We met one last time sa same cafe namin. He looked lighter, happier. Parang tapos na siya sa character arc niya. Ako, nandun pa rin sa prologue ng Moving On. He said, maybe some stories aren't meant to have sequels. Ang sakit naman nun! Ang sakit. I smiled. Kahit gusto kong sagutin ng, pwede namang magka-spin-off, di ba? Ah! Ang ganda. Ang ganda. Writer si ate. Writer I si think I ate. guess, oo. I-guess na natin. Kung hindi man siya writer, I think she should double. Oo. And I think she's very well-read. To write- Ate. Oo. Anyway, here's my real problem. Ate, Ito ba pala? Hindi pa pala yung tapo. ate, sama ka sa book club namin. Page Oo link. nga. Anyway, here's my real problem. Nasa kanya pa rin yung mga libro ko. At hindi lang basta libro. At naglista siya ng mga librong na kay pangalan ng ex? Art. Hindi. Art. Si Ivan yung... Mga di Ivan yung nakikinig. bago. Di nakikinig. Naku. Naglista siya, Eleanor Oliphant is completely fine. Ironic Okay na yun. kasi clearly I'm not fine, sabi Ay, niya. hindi pala. The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Husbands, Kapampangan. The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Kunin mo yon. Mm. Kunin mo yon. Okay. Haven't read. It ends with us. Ay, hindi na. Wag mo na. Hayaan mo na kay kuya. Wag mo na bawian yung It ends with us. Agreed. Okay. Plus, may annotated copy of The Little Prince. The Little Prince? Annotated? Oo, annotated copy of The Little Prince. May doodles naming dalawa sa margins. Tapos may part pa na sinulatan niya, quote-unquote, "You're my favorite Rose." Ngayon, gusto ko na lang burahin gamit correction fluid. Gusto ko sanang hingin pabalik, pero paano ko ba sasabihin? Hi, I hope you're doing well. By the way, pwede ko pang makuha ulit si Evelyn Hugo? Ang awkward, di ba? At baka sabihin pa niya, sure, drop by anytime. Eh, ayoko namang mag-drop by sa trauma site. Sabi ng friends ko, hayaan ko na lang daw. No. Consider it an offering. No. No. Consider it an offering to the universe for your peace of mind, sabi nila. Pero hello, those books cost money and emotions. Correct. Books cost money. Kasi bawat libro may memory. May bookmark akong gawa sa movie ticket. May post-it note na quote-unquote, "This part reminds me of you." My coffee stain from that time he made me laugh mid-sip. Oh. At eto pa, si Art at si Ivan officially together na. Public na sila sa socials, nagpo-post ng bookstore dates, at matching mugs na may nakasulat na chapter 2. Okay. So, Baduy. magsa-stock ba ako ngayon sa ano? Ang baduy, pero Instagram? okay. Sige nga. Uy, ang sweet kayo. Talaga ba? Okay. Matching mugs na may nakasulat na chapter 2. And honestly, I'm happy for them. Nakikita ko kung gaano kasaya si Art ngayon. The kind of peace na hindi ko maibigay noon. Kasi iba pala talaga yung story na para sa kanya. At habang medyo may kirot pa rin minsan, I know I'll get there too. I'm not bitter. Okay, maybe konti. LOL emoji. Pero totoo, I hope one day I'll find the kind of love na honest, peaceful, at hindi kailangang i-edit o i-annotate para gumanda yung story. Just like the kind of love that Louise found. Namin. Kasama talaga yun sa letter? Yes, oo. Oh. Kasi this was after Nakikinig siya. episode 4. Nakikinig talaga Nakikinig siya. siya. Oo. Thank you, Shira. Pero ayun, kahit ganon, gusto ko ring magpasalamat sa inyo, The Book Bank Club. Kasi no mga gabing umiiyak ako, kayo yung background voices ko habang nagdi-discuss kayo ng tropes, enemies to lovers, second chances, found family. At sa totoo lang, parang kayo na yung naging comfort read ko after the breakup. Parang kayo na yung mga naging boyfriends ko. Thank you. Thank you Pas- so much. Pasamerlat. Charot. Sana bilisan ng editor kasi mag-edit. Maraming Kaya may episodes. Kaya nga, May mga single pa akong friends. so ayun.
So ayun, tulungan nyo naman ako. Ang haba ng kwento, ito lang yung problema. Paano ko hihingiin yung mga libro ko without sounding like a clingy librarian and a bitter ex? Or dapat ko na lang bang tanggapin na part sila ng shared universe namin? At simulan na lang ang bagong chapter ng buhay ko, but this time, solo? Love, Romeo ni Lover. Thank you, Shaira, aka Thank you, Romeo ni Shaira. Lover. Thank you. Shaira. Thank you for trusting us with your story. At dyan po nagtatapos. Hindi na nag-advise. Guys, anong advice nyo kay Shaira? Or what can you say about her story? Her bookish heartbreak? Ang ganda nung story ni Shaira. Parang napaka-cinematic. Parang book din na parang Ang galing niya, napacinematic niya yung kwento. Kasi siguro very, very well read siya. So, she knows how to... well-read pa siya. Oo. Ako I honestly don't know how to feel. In a way na it ended well kasi at least yung guy, he had the gall to tell her na he fell for someone else. Yes, brave din yung guy na sabihin. Yes, pero kasi the relationship may have ended well, pero that doesn't diminish what you felt eh. Kasi ako as an overthinker, if that happened to me, iisipin ko na parang, was I just a means to an end? I mean, as an overthinker lang I'm not saying this is what happened. Kasi what if the guy was really feeling na hindi pala siya straight, but I still entered that relationship just to prove na straight ako. Maiisip ko yun na parang means to an end ba ako. Kasi lumalabas parang stepping stone ako to someone's happiness. And if ako yun, hindi naman ako mabibitter kasi inamin naman niya sa akin. Pero there's still a thought na hindi ba ako enough. Parang ganon. So, as per the returning of the books, Yun naman kasi talaga yung gusto niyang idulog sa atin eh. Daming Oo. kinwento. Oo. So I sympathize naman with that girl kasi what if talaga 'di ba mahal na mahal niya yung guy? Then she had no choice but to let go kasi yun na yung gusto nung guy na inamin na niya na he fell for someone else tapos hindi na nga ako yung nakikita niyang endgame. In the same way, I would have let him go too. Pa kung sa akin nangyari yun. Pero as per the books, yun ang hindi ko pwedeng i-let go. Lalo na pag sa akin yun. Kasi if it meant a lot to me, you'd know 'di ba? Na it meant a lot to me. So ako babawiin ko pa rin. So kung ayaw niya mag-sound ng bitter or petty sa pagbawi ng books, pwede niya namang sabihin na i-message niya na, "Hello, Art. I know how things ended between us, but my books that you have meant a lot to me. If you still have them, would I still be able to get it back? I know how things ended. I know you're happy now. So no, I can't imagine how. I Manta pa. hope you're happy." So ayun, for me ang approach ko is honest approach. Na parang I know how things ended between us. You might have moved on and I might not have still reached that chapter. But those books are important to me. So if you still have them, would I still be able to get it back? Ako, ang gusto ko maintindihan is bakit siya hesitant to ask the books back? From what I got from her letter, I think, di ba sinabi niya na happy siya for his ex and the boyfriend? Yeah. Siguro ayaw niyang, iniisip niya Mukhang na, naghahabol siya. or ayaw niyang makapanggulo, or parang ganon ba yung tone niya? Kasi nabanggit naman niya na she's happy for Art and Ivan, and siguro hesitant siya mag-reach out kay Art kasi happy na si Art at happy siya na happy si Art. So parang kukunin ko pa ba yung books? Parang makikipag-communicate pa ba ako sa kanya? Parang gano'n, tahimik naman na yung life niya, something like that. Baka hindi na lang sila nag-uusap. Baka social media, na lang talaga. So parang, baka pride niya na she doesn't want to chat first na, "Hi, Art," ganyan. Yun lang ang Right. naisip. Ako yung magiging voice of chaos dito kasi lahat kayo good. Kunin niya, kunin mo. Maliban sa syempre, Puntahan? hindi mo pupuntahan, ipapalala move mo. Yeah, lalo. First of all, bakit kayo mag-e-effort na magpunta pa dun sa cafe nyo na mag-flashback na naman yung mga memories. Po, na lang, sabihin mo na, eto, mag-waste ka na lang. Kunyari, uy, B, may hihiram sana ng Evelyn Hugo. Nasa iyo pa ba? Huy, B.
Uy, i-B-zone mo na siya. Kasi syempre, ito na, Ah, magba-boundary na kayo. Hindi na pwedeng, mm. uy, ay, gaganon. Hindi ka na pwedeng mag-ganong art. Pwede Like, na, pwede na ring moms. Huy, uy, moms. ma'am, Di okay ba? na. Tanggapin niya na. Uy, syempre, pag na-ma'am zone mo na siya, talagang, it's real. Na, eto na yung boundaries natin. So, parang, uy, mag-wish-wish ka na, be, na sabihin mo na, uy, B, baka nasa iyo pa yung Evelyn, may hihiram kasi. Tapos Tama. kapag sabay niya na, ay, nandito. Sige, isabay mo na rin yung Ganun lang. Ako na Oo. magpipisa lala move. Or Papunta na saan. dyan. Oh, Papunta na dyan pick up na. actually. Oo. Oo. For Papunta na story dyan. din niya yung kagaya ng ginawa kong mga VCD na pinahiram ko, nilista ko. Tama. Tama. Or Baka kahit nakita sabihin ni... mong gusto mong basahin ulit di ba? Like, wag na yung, di Kaya ba? wag na siya makipag-meet. Mag-ano pa siya, magka-flashback ba yung mga memories Yung mga Korean, Tapos no? i-go mo na, i-correction fluid mo na yung mga gusto mo i-correction fluid. Okay lang yun. It's part of moving on. Moving on. I agree with Hazel. Ikaw, Lou, parang kayo na pa malalim yung naisip mo about As this, the voice of about this. reason. Oo. Ako naman, at first, the issue was not the gender. It could be another, Mm. kahit ano pa yung isa. Right. Oo. So, balik tayo sa issue na unfortunate yung na-happen sa kanya. Pero ayun nga, it could happen to anyone. Anyone can experience heartbreak. Ang issue na lang talaga is yung books niya. So, I suggest na, ayun, message art personally. Pwedeng yung sinabi ni Hazel na someone will borrow. Pero no need na to lie. Kahit na, I want my books back. Can you just send it to me? Ako na magbayad ng delivery fee. Tama. Tama. Mm. Ganun lang talaga. And then, move on, maghanap na ng iba. If gusto niya munang mag-single life, then go. Pero, what helps in moving on really is either finding herself more or finding someone else. I mean, you don't need a man or a woman to feel happy, but maybe it will help. Mm. Pero isn't part of moving on letting go? Yeah, Parang, 'di ba? yeah, Parang true naman. bakit na lang let go mo na, parang bili ka na lang ng bagong copies. Mahal Pero gets kasi ko yung yung Evelyn sentimental. Hugo. Pero bukod sa cost, gets ko rin yung sentimental value na this is the copy of, for example, Evelyn Hugo that I enjoyed. So, I want that same copy back. Pero yun nga, 'di ba? Parang 'di ba part ng pag-move on yung i-let go mo na lang. Sabi nga ng friends niya, 'di ba? Ipagpa sa universe na lang yung mga libro. Ako parang ayoko. Parang, kumbaga, part pa rin naman siya ng journey ko. So parang, itong libro na to, ito yung sa jowa ko. Yung mga ganon. Yung parang, at least I have a story to tell sa librong ito. Maliban sa kwento, no, meron siyang parang emotional attachment. Yan ang hindi ko kayang gawin. Yung like 100% kang mag-move on. I'm a very sentimental person. Like, I keep mementos throughout my journey na parang, this was such a happy time of my life. I'm keeping it. Even if it hurts me, I'd still want it in my life. Like, yung nanay kong nang iwan sa akin, di ba? Nung bata pa ako. So, meron pa rin akong parang kahit isang gamit na makakapagpaalala sa akin sa kanya. Kahit na as of now, wala akong emotional attachment. It's been 20 years. So, may trinket pa rin ako from that time. Mm. So, yun yung hindi ko kayang i-let go. May mga bagay talaga na no matter how much you want to let it go, you just can't, even if it ends up hurting you. Ikaw, Lou, how about you? Yes. Are you sentimental with things? Yeah, very sentimental nga. Gusto ko nga mag-start din ng junk journal. Kasi lahat pati mga trips ko, kahit yung pamphlet lang, kahit yung ticket nung pinuntahan namin, kahit mga maps na ginamit, kinikip ko. Mm. Yeah, very sentimental talaga ako na person. Ang dami kong gamit dito na pwede nang i-throw pero I can't dahil Parang someone would think as trash. yes. I mean, may nakikinig sa akin ngayon na gusto na siguro niya itapon pero hindi ko pa matapon dahil yung sometimes naglilinis ka tapos ang saya nito like Right. so valid yung feeling ni Shaira na gusto niyang kunin ng libro. Dapat niyang kunin ng libro. Dapat. Ikaw, Hez, are you sentimental with things? Tingnan mo pa yung background ko. Hindi pa ba ako sentimental sa part na to?
Pero I agree with Lou ha, dun sa junk journal. Kasi nag-junk journal ako. So, tickets, movie tickets. Tapos, ang maganda sa junk journal, every end of the year kasi binabasa ko siya. Binabasa ko yung junk journal ko. So, parang nare-refresh yung memory ko na nung January pala, medyo nanggigil ako. Yung mga gano'n na hindi mo na-expect or inaakala na mga memories na magpa-flashback sa'yo. So, agree ako dyan. Ang ginagamit ko pang junk journal, hindi po to paid, pero Starbucks journal. So, tulungan niyo po ako sa next sticker journey ko this December. Ay, relate ako dyan sa movie ticket. Legit lahat ng movie ticket ko nasa akin pa. yes. From my first movie. Ako yung pagiging sentimental ko, may expiration date. Like after a year or two, tapon na to. Kasi before talaga, oh my God, first time kong mag-coffee shop with this person. Iuuwi ko yung cup, gagawin kong pencil Ay. case, or, oo, huhugasan ko pa yan, para syempre hindi lang gamin. Or, yung cup sleeve, itatabi ko. Or, itong kape na to, nilibre sa akin to ng friend ko na to. First time niya ako nilibre, itatabi ko yan. Tapos, after a year or two, tapon na yan. Wala na. May expiration date yung pagiging sentimental ko. Pero yung mga bagay na, like, big milestones, like first overseas trip, lahat ng resibo namin from Bangkok, yun yung first overseas trip ko, nakatabi, nasa bahay. Pero, hindi ko na sila binubuklat, pero no, parang just the thought na knowing na nandyan lang sila reminds you of, of the good time. So, yes, I agree with Shaira, with all of you, na dapat, Shaira, kunin mo yung mga books. Ipalalamove mo, ipa-grab delivery, ipa-Transportify, lahat na ng delivery app ipagamit mo. Si Pael na bahala sa delivery fee. Since Miss- idinulong mo sa amin ang iyong storya, sagot na ni Pael ang delivery fee. Sagot na ni Miss Pen. Nadamay pa si Miss Pet. Anyway, again, thank you so much, Shaira, for hindi niya tunay na Thank you, pangalan. Shaira. Thank you for the trust. Yes. And please update us kung nakuha mo yun. Lalo na Mm. Tama Evelyn ka sa Hugo. book club namin Message ka lang. Yes. Oo nga, update mo kami kung nakuha mo. At bukas po ang aming himpilan para sa side naman ni Art. Art, kung sakali marinig mo ang episode na to, bukas po ang aming palatuntunan para sa iyong bersyon naman ng kwento. Diba? Bakit chapter 2 ang mug nyo? Yun ang Kasi gusto kong siguro malaman. si Ivan yung chapter 2 niya. Okay. And Oo. paano nag-start Right. or nag-develop ang feeling? Oo Anong nga. libro ang hinawakan nyo? At nagka-developan kayo? Di ba? Nag-umpisa nga raw sa mga late nights, parang work keme. So, workmate. Tsaka ang Shaira, boy yan? best Anong friend. fully book yan? Oo nga. Dati I-update nyo kami, ha? Ay, si Ivan din. Ivan, bukas din ang aming himpilan para sa sa side mo. Parang ang cute malaman. Anong project yan at nag-late night talks kayo? Work daw. Kaya nga, anong project? Late night. Sabi niya? Late night brainstorming session sa office. Mga kwentuhan about deadlines. Life, ganyan. Hindi naman. Ako, yung wife ko, naging kami sa office dahil sa daming deadlines, Parang shared trauma. So, it Trauma happens talaga. It Share happens. trauma. Oo, no, when you share something common, 'di ba? When you find a commonality with someone, yun talaga yung magbabond sa inyo eh. Tingnan nyo, sa ating apat, 'di ba? Kung may ayaw kayo na book, ayaw kayo na person sa office, di ba? Mas nagiging kayo, close kayo. Correct. Yes, shared Kasi, feelings talaga. Oo. So, syempre, now that you're connected, yung proximity nyo, 'di ba? Lagi na kayo magkasama, ganyan. Lagi na kayo magkausap, ganyan. Hindi ko rin naman siguro masisisi si Art Wait, at si Ivan. question. Was it cheating? Ay, gumaganya na tayo ngayon sa The Bookbank Club, ha? For me, it was, but Art was honest. I think yun yung naging saving grace nung kwento. Hindi niya pinatagal, hindi niya pinrolong, hindi niya pinadevelop into something deeper yung kanila ni Ivan before niya kinonfess or inamin kay Shaira. At saka So, dun sa nagpahuli. letter, sabi Sabi naman niya, niya I talaga. think I like someone. Like pa lang. Oo. So, for me, I don't think it was cheating. Kasi, Okay. what if naman harmless talaga yung brainstorming? Tapos, one night, na-realize lang niya
na parang may kakaiba na ako nararamdaman. Oo, Then something has inamin niya. changed. So I don't think Alam nyo, that's wag nyo na the i-overthink to kasi nakamove on na si Shaira. parang si Shaira okay naman na siya. So, wag Hindi, na hindi. natin siya bigyan ng second thoughts about kung cheating ba to o hindi. I'd like Hindi. to know, Luis, opinion. Kasi siya yung nag-bring up nung Ako, I question. think emotional cheating yun. valid naman. Pero mali yun, pero na-mitigate ng fact na sinabi na niya. I mean, Inamin. hindi na niya pinahaba pa. Parang naging ano na tayo DJ Chacha, Sam YG. Ano yung ang title ng podcast nila? Let's yung pag-ibig to. Okay. Any final thoughts for Shira's story? Yun, bawiin mo. Bawiin mo yung mga books. Yun lang ang masasabi po namin. Collectively speaking, bawiin mo yung book. Lalo na if Oo. important siya sa'yo kasi it's part of who you are. Or yung relationship nyo kung gusto mo man i-document. Pero we support yung pag-correction fluid ng mga ayaw mo nang makita. Correct. Alright. Any recent bookish news or bookish stuff na you heard from the grapevine? Ikaw, Hez. May story ka kanina eh. Eto, nag-story ako about it and sasabihin ko to. So, yung Scythe, magkakaroon siya ng prequel. Alam ko wala pa masyado nagbabasa nito, so please, basahin nyo to. And sa mga nakikinig, please, kung nagbabasa kayo nito, message me. Kasi parang feeling ko it's like, parang konti na talaga nagbabasa ito and it's so good. Mas magkakaroon pa siya ata ng series. So, dun ako happy. So, parang it's a testament na, okay, medyo may nakagusto dito. So, sasabihin ko yung premise niya. So, sa future, makakancel na natin yung death. Ma-overcome na ng humans ang death. So, ang nangyayari, dadami na tayong tao. So, parang kailangan balanse lang. Sabi nga ni Maaha, Salvador, dahan-dahan lang. So kaya merong scythe. Kailangan nilang pumatay ng mga tao. Para ma-control Balanse ang lang. population. Ma-control ang population. So may rules na nakasulat sa site. One example, hindi ka pwede pumatay ng certain population. Kunyari, hindi ka pwede pumatay ng mga bading. So doon iikot yung kwento. I promise you guys. Magandang it's so- premise. Mukhang Maganda. interesting ang premise, actually. So please, So, guys. point of view ng ano yan? Site? Point of view ng sites. So madami. And the sites, they don't die. Yun din yung parang, ayoko na masyado mag-spoil, pero parang, Tama na. how do you outwit a site? Pag ikaw na yung target, Pa-survivor na may pa-outwitan ng how do you nalalaman. outwit a site kung ikaw na yung target. ikaw na yung target or isa ka ding site? Oh, may mga ganon. So ganon. Diba? So, Diba? please. Oo. How will you blindside Shannon kung ikaw si Sage? Parang gano'n. Oo, Survivor, ganon. Hoy, baka Oo. hindi pala Ay, kakapanood. sorry. Okay. Before we end the episode, let's go through some comments from our friends who left comments in our recent episode. Sabi ni Joshua Dexter, really love listening to you while working, guys. Hope more episodes soon. Heart. Of course, more episodes. Yeah, Taga-edit thank you, lang. Joshua Dexter. Pakitag po yung editor. Taga-editor lang talaga. Marami episodes. Sabi ni Jmar, ito talaga, best in comment lagi. This was from episode 4. Oh my God, I made it. May pa-shout out. Pero ang vivid ng mga books that made us know, super core memory at nakakadagdag talaga sa pagkatao natin. Oh, wow. That's right. And special shout out to Architect Neil Cerilio. Oo, yung nag-binge listen ng episodes natin. Tapos nagsabi niya. Tapos ang sabi niya, just discovered this podcast and I am really loving it. Oh, thank you po. Tapos Thank pinagpa-follow you, niya Neil. tayo. I thank you. Yeah. Ano siya? Fan siya ng I Am Number 4. Yeah. Kaya, nako. Tuwan-tuwa, Kaya nakarinig yung ng I Am isa Number dyan, 4. hanggang Ikaw, ngayon, Lu, di ba, pa rin binabasa. Ikaw, Lu, nakikinig, nagbasa ka na ba na I Am Number 4? Hindi pa din. Sa ngiti pa lang I nila. like the movie lang. smile. Okay. Yung movie lang. Tapos minessage niya ako, sabi niya, hi Pael, definitely enjoying your pod. Tatambay ako sa pod every episodes. It's my first time to encounter a local podcast about books. Talaga? There are a lot of bookish podcasts available on Spotify. You have Two Steps Back with Nicole and Kat, hosted by Catriona Gray and Nicole Cordoves. Although hindi book-focused yung podcast nila, but they talk about books in some of the episodes. What else? Book Chicas. Nandiyan ang Book Chicas. Ano ba bang bookish podcast ang... Wala, Book Bank Club lang yung alam ko. Yun, Wow! Ako alam ko yung Book Chicas kasi friend ko si Richard.
Shoutout sa Richard. Si Sir Egay, meron din silang podcast during the pandemic. Ang title ay Anong Kwento Natin? Sobrang daming bookish podcast available on Spotify. And I hope, Neil, you get to listen to them as well. Sabi pa niya, it might be too much to ask, but if you may, I wanted to ask sana and hear from everyone, what are your thoughts and masasabi about the term performative male, especially involving yung reading and having a book in the public as display or for the clout these days? And as follow-up, ano yung tingin ninyong magiging effect nito for the readers and how non-readers see it? We are going to talk about performative male in one of our episodes, but would you like to share, any of you, your initial thoughts about the performative male? Lou? I actually have a post in TikTok about performative male reading. So I said, why are people attacking performative males into reading? As long as it gets people back to reading, then that is a good thing. As long as they're not doing any harm, ha? Because madami ding nag-comment sa video ko na, how about yung mga people na niloloko nila yung possible mga babae na they're into reading tapos hindi Hindi pala naman talaga. pala. Yun yung issue. Pero the fact na nagbabasa lang siya sa train, with matcha, I think okay lang talaga yun. Kahit for the clout yan, as long as they're not hurting anyone, then do perform. Do performative reading. As long as you're not hurting anyone, you do you. Yun ang say ko. And I think at least nagiging normal na ang reading in public kahit performative man yan. Kasi we need more literate people in the world. Patikim lang po yan ng mga opinion namin about the performative male. Performative male, performative reading. Ano pa ba? Sabi niya, I'm very grateful and I will support you guys. Thank you, Neil. Thank you, Neil. Thank you, so thank you. much. I would like to share din something positive about Philippine literature. Yung about sa UNESCO kasi na officially announced na Dumaguete is a UNESCO Creative City of Literature. So that's a win for Philippines. Wow. Yeah. Recognized siya dahil sa literary legacy from Silliman Writers Workshop to generations of authors, poets, and storytellers who've made Dumaguete the city of stories. So yeah, excited ako to go to Dumaguete and promote Dumaguete literature. Promote local literature. Yes. Speaking of local literature, kakatapos ko lang ng Jano Silang, Book 2. Yes. Hindi ko pa matatapos. Ay, gusto ko mention yung name. Baka magkamali naman ako sa name. So, kailangan tama ako this time. Wait lang. Ipo-pull out ko yung book. At ayan, ito siya. At ang laban ng manananggal at mambabarang. Nakakaloka siya. Nakakaloka tong book 2 this time. So, excited ako basahin next yung book 3. Guys, sinong fictional character ang ginagawang bintana? Si Jealousy lang. Ang galing mo, Louie. Sobrang proud ako sa'yo. Tumakit yung ulo ko. Jealousy lang. Anyway, let's close off this episode with this very simple question na I think mahihirapan kayong sagutin. Kasi since nasa theme naman tayo ng multo, which fictional death is the most heartbreaking para sa inyo? Which death of a fictional character? Yung pinaka talagang nagpa-feels ng feels sa inyo. Well, I can start. All I can say is it's not Jason Grace. Oh my God! Nag-gets ko na. Sorry, Gets. Heads. Nakalimutan ko! Oh my God! For me, ang pinaka-heartbreaking fictional death for me is yung nanay ni Janus sa Janus Silang. O, tapos ako naman na na-spoil. Kasi parang, sorry, ibiblip ko na lang, Tiyanak, nananahimik yung nanay ni Janus. Diba? She doesn't deserve that. Yung sa ending Hazel ng book 2, Yan, diba? gusto ko rin siya. Masakit din yon. Gusto ko rin siya actually. Nabasa mo na ba, Luis, ang book 2? Hindi ko pa, do not spoil me. Okay, sige. Pero yung sa book 2, painful din yon. Ako medyo ako nasa more of the classic ko. Classic na ba to? Si Augustus Waters. Sobrang sakit sa akin. Kasi nurse ako eh. So I know it happens. It's real. Kaya dalawa kayo sa ward. Hindi mo alam kung sino mauna sa inyo. So parang nung nakita ko na namatay siya, shit. Hindi ko na-expect na siya yung mauuna. Parang ganyan. It really happens. Tapos ang galing po acting ni Ansel Elgort yung time na yan. It happens talaga in real life. So by the way guys, nurse po ako. So if you guys are Hindi lang po, wala lang po sa itsura. Hindi halata pero nurse po ako. So yun.
Ako naman, may honorable mentions ako. Like, May preface pa siya talaga na may honorable mentions ako. parang Watch Mojo. Honorable mentions. Correct. Rue sa Hunger Games. Mm. Then, Mauunahan ako anak ni BT sa Sunrise on the Reaping. Okay. Si Ampert. Also, sa Game of Thrones, ang dami. Hindi ko na Mm. ma-mention lahat. Pero most recent na lang na pinaka-heartbreak is a character in Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow by Gabrielle Zevin. Kasi hindi mo ini-expect talaga na may mamamatay na character and then boom, biglang may nangyaring masama. Mm. Very unexpected na napa-stop akong magbasa kasi what just happened? So ayun, Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow by Gabrielle Zevin. RJ, may dadagdag ka sa mga heartbreaking deaths? Heartbreaking fictional deaths? Hindi ko na sasabihin yung mga ibang ano ko sa I Am Number 4 kasi sobrang heartbreaking nung ibang deaths and gusto ko talaga basahin ni Lou and ni Paello na without Mm. knowing kung sino yung mamamatay. Kaya hindi na yun yung sagot ko. Pero I think ito medyo cliche yung sagot ko pero sobrang naiyak ako nung binasa ko siya. Si Hedwig sa Harry Potter. Kasi pag Mm. animal talaga ang namamatay, sobrang sakit sa akin. Mm. Lalo na si Hedwig na super close kay Harry. Ayun, si Hedwig talaga yung first heartbreaking siya for me. Kaya pati si Dobby. So, Yeah. yung Dobby. dalawang yun talaga is hindi ko makakalimutan no matter how much I forsake the author. Thank you so much, guys, for listening to this episode. Meron pa ba kayong pahabol? Wala. Rest in peace to the fictional characters na namatay. Yes. Rest in peace to all the fictional deaths that we mourned. Anyway, thank you so much for listening to this episode. You may follow us on Instagram. That's the Book Bank Club. We're also on Apple Podcasts, Spotify, and YouTube. Please follow or subscribe. That's the Book Bank Club. You may follow me on my personal Bookstagram account. It's at RapRapReads. Me, Instagram and TikTok, Onin Luis, ONINLOUIS. Me on Instagram and TikTok, Bleeth, BLIII, that's 3 I's, THE. And you can follow me on my Instagram and TikTok, which is Bratty with 6 Y's and 5 Y's respectively. And I love Spelling Kings. Let's go, spelling. Magre-rebrand na ako next year para hindi tayo mahirapan. Ay, hindi. Huwag ka magre-brand. Gusto namin nahihirapan ka mag-spell at mag-pronounce kung ano ba talagang pronunciation ng username mo. Blythe. Thank you so much. Again, we are Thank the you. Book Bank Club.